Ang Dragon Slayer Spear at ang Blue Flame Sword ay nagsasalpukan at pagkatapos ay dumausdad sa isa't isa. Itinaas ni Lian ang kanyang sibat at naglazlaz, at tumalikod din si Honda at tumama sa gilid. Ang dalawang lalaki ay nakatalikod sa isa't isa, ngunit ang mga dulo ng kanilang mga sibat ay nagsalpukan pa rin sa pagitan nila, at sila ay nagkulong ng magkasabay na may kalansing. Naramdaman ito ni Lian at nagmamadaling hinigpitan ang hawak sa rende ng kabayo. Sabay-sabay na hinayla ng dalawang lalaki ang mga baras ng sibat pabalik at saka malakas na hinatak. Sumigaw si Lian, bumaba. Pagbaliktad ng 8 kabayo. Binabaliktad na dragon. Ang paglipat na ito ay orihinal na ginamit upang hilahin ang mga kaaway pabalik at pagkatapos ay gamitin ang lakas ng kabayo upang hilahin siya pababa. Ang kakaibang hayop ni Lian ay mas sinanay at may kalamangan at lakas. Walang kalaban-laban ang warhorse ni Handa, at automatiko siyang nahuhulog ng paurong, malapit nang hilahin ni Lian mula sa kanyang kabayo. Ngunit nang malapit na siyang magtagumpay, ang espada ng Tachibana Munich ay tumama patungo sa dibdib ni Lian. Wala siyang choice kundi bitawan ang asol na flame sword, at binawi ni Lian ang Dragon Slayer Spear para harangan ang suntok at pagkatapos ay sinaksak ang puwitan ng sibat sa kanang mata ni Tachibana, dahilan para mapa-atras siya. Tumalikod si Anda Tadokatsu at natakot sa kanyang sarili na kahit si Tachibana Munishi ay hindi makakapantay sa kanya na nakasakay sa kabayo. Kahit na siya ay bata pa, ang kanyang pagiging espada ay hindi mas mababa sa kanyang sariling spearmanship. Siya ay talagang isang bihirang henyo. Ngunit ang pangunawa ng binatang ito sa spearmanship ay higit na nalampasan ang kanyang sarili. Ang kanyang pangangabayo, husay sa pagguhit ng sibat, at ang bilis ng kanyang pag-atake ay pawang nawawalan ng pag-asa. Sa pag-iisip na ito, agad na hinimok ni Handa ang kanyang kabayo na pasulong. Nasa panganib sina Lian at Tachibana Munashige, at muling sumama sa labanan ang asol na apoy na espada. Inihagis ni Lian ang sibat ng mamamatay tao ng dragon at iniwasan ito, at pinahihit ni Handa ang baras ng sibat at inihampas ito sa dibdib ni Tachibana, na naging sanhi ng pagluwa nito ng malaking bibig ng dugo. Malamig na ngumisi si Handa Tadakatsu, na ikan-away ang kanyang Asher Steel Halberd patagilid. Mabilis na dumaan ang kanyang kabayo. Nahulog si Lidiem sa kanyang kabayo, nakaramdam ng panginginig habang ang Asher na bakal ay dumampi sa kanyang ulo. Bumangon, ang kanyang dragon, na nagpapaamo ng halberd na parang galit na dragon, ay hamarang sa baras ng Asher Steel ng Honda. Muling nag-away ang dalawa sa gitna ng kanilang pagpupunyagi. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin laban sa sakit, ibinaba ni Tachibana Munishi ang kanyang Asher na bakal patungo sa ulo ni Lidiem. Agad na hinarap ni Lidiem ang mortal na panganib. Ang talam na matalas na labaha ay mabilis na sumara. Biglang, isang talam ang tumusok sa likod ng baluti ni Tachibana, na lumabas mula sa kanyang dibdib na may maasol na kislap, na ikinagulat nilang dalawa. Ito ay isang hindi inaasahang pag-unlad. Nakatayo si Sangyi na nagbabalanse sa isang paa, ang kanyang mga braso ay nasa posisyon ng paghagis. Pagkatapos ay bumagsak siya dahil sa pagod. Nahulog si Tachibana Munishi mula sa kanyang kabayo, nakahiga ng hindi gumagalaw sa lupa, malinaw na patay. Sa sandaling iyon, isang naglalamig na palaso ang lumipad patungo kay Sangyi. Nayu, 2 kiyam ang dali-daling tinanggol siya gamit ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumayo ng maingat sa harap ni Sangyi. Tinanong ni Lidiem si Han kung paano niya gustong mamatay. Nagulat si Honda Tadakatsu. Hindi niya alam kung kailan nagpakita ang mga Diyos na ito. Nang makitang dumating ang mga reinforcement ni Ming, napabuntong hininga si Handa. Nanalo man o natalo ang labanang ito, ang Woko ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Bukod dito, si Tachibana Munashige ay walang humpay na hinahabol ni Lian,
at malamang na mabaygo ang pagtatangka ng pagpugot ng ulo ni Senada. Inilabas ni Anda ang asol na apoy na espada, at ang kabayo ay huminga ng ilang beses bago huminto. Sumigaw siya, "Sige, everyone, stop fighting." Pagkatapos ay itinuro ni Handa ang isang sundalong nakasuot ng Japanese at nagsabi ng ilang salita. Di nagtagal, tumakbo ang sundalo kay Lian at magalang na sinabi na gusto ng Honda na makipag-usap sa kanya ng mapayapa. Tiningnan ni Anda si Lian ng mahinahon. Alam niyang tapos na ang sitwasyon, kaya nagpadala siya ng sugo na nagpapahayag ng kanyang pagpayag na kumatawan sa angkan ng Tokugawa sa pakikipag-usapang pangkapayapaan sa Ming. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ng Tokugawa ay walang dahilan upang mamatay para sa mga ambisyon ni Hideyoshi, kahit na ito ang pag-asa ng buong bansa ng Japan. Nakatingin sa sugo sa harap niya, nagtanong si Lian sa mahinang boses, "Taga-Ming ka ba?" Saglit na nag-alinlangan ang lalaki bago sumagot ng mahina, "Oo." Bago pa niya matapos ang pagsasalita, ang dulo ng sibat ng Dragon Slayer ay tumama sa kanyang ulo, na nabasag ito na parang pinya, at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan. Si Lian ay hindi inaasahang nang ahas na patayin ang sugo, at si Honda Tadakatsu ay nagngangalit, dumiretso kay Lian gamit ang asol na espadang apoy sa kanyang kamay. Sa kanyang likuran, ang mga Hapones ay naglapanan na parang mga langgam, at kasama ang taliba, sila ay sumugod upang pumatay. Sa gilid na ito, sina Lian at Honda Tadokatsu ay nagsimulang ikot ang dalawa sa kanilang labanan, at ang asol na apoy na espada ay tumusok patungo sa balikat ni Lian. Ang dulo ng Dragon Slayer Spear ay nasa lalamunan na ni Honda, ngunit napilitan si Lian na bawiin ang sibat at harangin ang suntok. Sa mga sumunod na palitan, nagkaroon ng ilang pagkakataon si Lian na tusukin ang dibdib at ulo ni Honda, ngunit napilitan siyang magpigil ng Akaboshi state ng Honda. Hindi siya sigurado kung ang sarili niyang atake ay tatagos habang ang Blue Flame Sword ay maaaring tumusok sa kanyang lalamunan anumang oras. Pilit niyang itinaas ang Blue Flame Sword, at muli silang mabangis na nag-away. Biglang binago ni Lian ang kanyang taktika, at ang dulo ng Dragon Slayer Spear ay tumawid, diretsyong nakatutok sa Warhorse ng Honda. Ang paglipat na ito ay parehong hindi inaasahan at walang awa, ngunit hindi ito nakaligtas sa paunawa ng Honda. Binago din ng Honda ang kanyang mga taktika at itinutok ang asol na flame sword sa kabayo ni Lian. Ang dulo ng sibat ng Dragon Slayer ay bumagsak sa lupa, at ang ikatlong bahagi ng mga baras ay nabasag. Ang kabayo ay patay na, at ang asol na apoy na espada ay binawi, nag-iwan lamang ng mahabang hiwa sa likod ng kabayo ni Lian. Nagulat si Honda at alam niyang may mali, ngunit huli na ang lahat. Dahil sa pagkahulog ng kabayo ay nawalan siya ng balanse. Sinamantala ni Lian ang pagkakataon, idiniin ang kanyang katawan sa kabayo, at ang Dragon Slayer Spear ay tumusok ng diretso sa Honda. Tadokatsu. Sa sandaling ito, ang asol na flame sword ay nabunot mula sa kanyang kamay, at si Honda ay walang oras upang hilahin ito pabalik at harangan ito. Ilang sinag ng pulang ilaw ang lumipad mula sa likod ng Honda, na bumubuo ng ulap ng pulang-pulang paniki na hamarang sa katawan ni Honda at mahigpit na hamarang sa dulo ng Dragon Slayer Spear. Binitiwan ni Lian ang kanyang kaliwang kamay. Dumausdas ang katawan niya sa isang tabi. Ang kanyang kanang kamay ay humigpit sa baras ng sibat at ginamit ang lakas ng kabayo para itulak pasulong. Ang mga Crimson Bats ay nagbitak na may malagagamba na. Mga bitek sa ilalim ng dulo ng sibat at pagkatapos ay nabasag sa isang nakakabinging tunog. Sa ilang segundong iyon, itinaas ni Handa ang asol na flame sword para harangin ang kanyang dibdib. Ang lakas ng pagkakatulak niya kaya napilitan siyang umatras. Ang dulo ng sibat ng Dragon Slayer ay tumusok pababa mula sa itaas, nakatutok sa mukha ni Honda. Ngunit mahinahon pa rin niyang hinarangan ang nakamamatay na suntok. Malamig ang mukha ni Lian.
Hindi niya akalain na haharangan pa siya. Tumalon ng mataas si Anda Tadokatsu habang nakabuka ang mga paa. Ang asol na apoy na espada ay itinulak ng 7 o 8 beses na sunod-sunod, na sumasalubong sa Dragon Slayer Spear. Umalangaw-ngaw ang tunog ng magkasalubong na dalawang armas. Klang, klang, klang. Ang mga vibrations na ipinadala sa kahabaan ng baras ng Dragon Slayer Spear ay naging sanhi ng pagkamanhid ng dalawang braso ni Lian. Nang muntik na niyang mabitawan ang kanyang sandata, hinigpitan ni Lian ang hawak sa sibat at tinitigan si Honda. Nagliwanag ang mga mata ni Honda sa sandaling ito at sa bilis na ito. Bagamat napakahusay ng spearmanship ni Lian, pagkatapos ng 12-dosenang palitan, malinaw na nawawalan na siya ng lakas. Ngunit bago niya ito maisip, muling sumalakay ang Dragon Slayer Spear ni Lian, sinamantala ang lakas ng kabayo para pinakawalan ang 8 sibat ng dilaw na emperador sa sukdulan. Kaya lang nihanda ang lahat para ipagtanggol. Biglang tumalon si Handa mula sa asol na flame sword. Ang Dragon Slayer Spear ni Lian ay inalag ng marahas, at dumulas ito sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang asol na apoy na espada, at ang kanyang buong katawan ay nagningning ng kapangyarihan ng isang demonyong Diyos. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Mga taong Ming, mayroon kayong katapatan, ngunit walang mamamatay." Pagkatapos ay dumiretso siya sa ulo ni Lian, ang asol na apoy na espada ay tumutusok pasulong, at hindi mabilang na asol na ilaw ang lumitaw sa dulo ng sibat. Hindi mabilang na mga figure ng Honda ang lumitaw, at ang mga pilak na sibat ay pumuno sa kalangitan at lumipad patungo kay Lian. Biglang may lumitaw na figure sa harap ni Lian. Si Sudo, na may 9 na pakpak, ay ibinuka ng malapad ang kanyang mga pakpak upang protektahan si Lian. Duguan ang mga mata ni Lian, at hindi mabilang na mga anino ng pulang sibat ang tumakip sa langit at lupa. At tila hindi niya napansin ang kanyang sarili na sinasaksak ang Dragon Slayer Spears diretso sa puso ni Honda Tadakatsu at palabas sa kanyang likod. Laking gulat ni Handa nang makita ang sugat na tumusok sa kanyang puso, na nababalot ng kapangyarihan ng isang demonyong Diyos ngunit hindi niya kayang pagalingin ang sarili. Bumulwak ang dugo, at ang mga butil ng jade ay nahulog sa lupa. Namatay siya sa katahimikan. Si Lian, na puno ng dugo, ay tumangala kay Sudo sa kalangitan, isang gilid ay may itim na pakpak at isang gilid ay may gintong pakpak, ngayon ay puno ng mga butas. Dahan-daang nahulog si Sudo, at nagmamadaling niyakap siya ni Lian. Walang nakitang sakit sa mukha ni Su, at mahina siyang tumawag, "Kamahalan." Tumingin si Lian sa kanya na may seryosong mukha at sumigaw, "Hindi ba sinabi ko sa iyo na protektahan mo si Sang Yingcheng?" Nakita ang naaagrabyado na ekspresyon ni Sudo. Sumakay si Kai Kui sa kanyang kabayo at tumingin kay Lian na may ngiti na puno ng paghanga at sinabing, "Kung ikukumpara natin ang spearmanship, napakahusay." Sa karanasan ng isang kursong gumagala, walang paghahambing. Ang kanyang mga lakas ay nakabatay sa kanyang sariling pangunawa at talento. Posibleng magkaroon ng lakas na higit sa 70. Ito ay isang bagay na hindi maaabot ng hindi mabilang na mga gumagala sa kanilang buong buhay. Sa pagkamatay ng Honda Tadakatsu, ang mga kalyadong puwersa ng Hapon ay nahulog sa estado ng takot at ganap na natalo. Ngunit ang mga nasawi sa Ming ay lumampas din sa orihinal na pagtatansya. Sa kampo ng Ming, binisita ni Lian si Song Yi na may dalang garapon ng Shataozi wine. Pagkapasok niya, diretsyong sinabi ni Song Yi, "Gusto mo ang pinsala ko?" Si Lian, na nahihiya, ay hindi nakaimik sa pahayag na iyon. Umupo siya at nagtanong, "Kumusta ang sugat mo? Ang alak na ito ay para sa iyo." Dumating na ang mga tao mula sa mansyon ng Celestial Master. "Kailan ka kaya makakalakad ulit?" Nagpasya si Song Yi na huwag gamutin ang nawalan niyang binti.
Pagkatapos ay dinampot niya ang garapon ng alak at humigop ng husto at nagpas siyang magbitiw sa kanyang opisyal na posisyon at bumalik sa kanyang bayan upang mag-alaga ng mga kabayo. Pagkatapos ay tinanong niya si Lian kung ano ang plano niyang gawin. Si Lian ay humigop ng alak at ako ay ililipat sa dakilang Ningguard upang ipagtanggol ang hangganan at bibigyan ng titulong Feathered Cavalry Commander at 500 ginto. Nang marinig ito, sinabi ni Song Yi, na tinulungan lang ni Lian, na maganda iyan. Opisyal sa ikalimang ranggo. Ako ay pumapatay sa larangan ng digmaan sa loob ng 10 taon, hawak ang pangunahing watawat at unang naninangil sa bawat labanan. Isang laban lang ang nilabanan mo at pinalayas na ako ng mga opisyal. Totoo yan. Sulit ka sa presyo, pero hindi ka pares sa akin. Naniniwala ka ba? Kinuha ni Lian ang tasa ng alak at tumawa at sinabing, maniwala ka. Susubukan ko kapag may pagkakataon. Kumuha din si Sang Yi ng isang tasa at ikanawit ito sa tasa ni Lian, nakangiti at sinabing, kapag may pagkakataon ako. Ilang sandali pa silang nagkwentuhan hanggang sa tumingin si Tekwe sa kanila at tinapik ni Lian ang balikat ni Sang Yi at tumayo para umalis. Sa labas, ang maliwanag na buwan ay nakabitin sa madilim na asol na kalangitan sa gabi sa labas ng kampo. Sumuray-suray si Lian at inabot ni Kai Kui para alalayan siya. Hindi tumayo si Lian sa seremonya at hinawakan ang kanyang kamay para maglakad. Napabuntong hininga si Lian, kung dito ako isinilang, malamang mabubuhay ako tulad ni Sang Yi. Hindi pinansin ni Tai Soy ang kanyang mga salita at naglagay ng isang garapon ng alak sa kanyang kamay, sinabing, salang ng alak na ito ang aking gantimpala para sa iyo. Sa pagkakataong ito, wala sa amin ang may utang sa iba. Sa tingin ko ay tiyak na magugustuhan mo ito. Tinanong ni Lian kung bakit gustong tumakas ni Kai Kui mula sa Netherworld, at gusto ni Tai Kui na tanungin siya kung bakit niya tinutulungan ang dinastiyang Ming. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagunat si Kai Kui at sinabing, pupunta ako. Bakit hindi mo naisip na sundan ako? Matipid na sagot ni Lian, natatakot akong mamatay. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Kai Kui. Mamaya, kapag naging successful ka, huwag kang lumapit para i-provoke ako. Pagkatapos ay unti-unti siyang nawala sa dilim. Pagtingin sa lugar kung saan nawala si Kai Kui, bumulong si Lian, sana magkaroon tayo ng pagkakataong magkita muli. Sa sandaling ito, tumakbo si Wang Xiang. Kamahalan, naghihintay sa iyo ang lahat. Si Wang Xiang ay nakasuot ng itim na blindfold, at ang kanyang kabataang mukha ay nawala ng maraming kainosentehan, napalitan ng kaunting kabayanihan. Inakbayan. Niliyan ang balikat ni Wang Xiang at tumawa at sinabing, umalis na tayo. Tara na, inumin. I have to give you face since inimbitahan mo ako sa promotion ceremony. Si Wang Xiang ay mukhang walang magawa. Sa kasamaang palad, matanda na ang matandang si Dao at humiling lamang ng gantimpala na 500 tael ng pilak. Orihinal na gustong sundan siya para matuto pa. Tinapik siya ni Lian sa balikat at walang sinabi. Sa grand tent ng Ming, puspusan ang pagdiriwang ng tagumpay. Umupo si Fei sa isang upuan, nakalawit ang kanyang mga binti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Lian. Pagkatapos ay tumingin sa kadiliman sa kanyang likuran. Sa pampang ng Datong River, tumingin si Lian sa umaagos na tubig sa kanyang harapan. Tumunog ang boses ng system, na kompleto mo na ang Netherworld event na ito at ang espesyal na Netherworld event. Kinukumpleto ang kaganapan sa Netherworld ng kabuuang 3 beses. Ang iyong pagsusuri pagkatapos makumplito ang kaganapan sa Netherworld ay napakabuti. Ang pagsusuri sa kakanyahan ay nagdagdag ng isang bagay na may karapatang mapabilang. Maaaring dalhin ito ng mga wanderer ng direkta nang hindi kinakailangang bilhin ito sa loob ng awtoridad. Ito ay ang Golden Tiger Handguard.
Magsisimula ang mahusay na sibat ng Chinkang Iron Settlement sa parehong oras, sa puno ng demonyo na isla ng Kyushu ng Japan. Tinakpan ng lilang kidlat ang kalangitan, at ang mga laman at dugo ay lumipad kung saan-saan. Blue Skin, Red Horn Three-Eyed Demon asked, bakit ang tagal? Sumagot ang isang mabahong baboy na demonyo, sa tingin ko ay gustong manatili ni Chu Anling sa Korea at ayaw nang bumalik para pagsilbihan si Lord Yumiho. Tumawa ng malakas ang mga demonyo nang marinig nila ito. Sa sandaling iyon, isang bolsa na gawa sa kahoy ang lumutang sa ilog. Tinapakan ni Kai Kui ang ulo ni Chuanling at tumingin sa mga demonyo sa isla. Sinipa niya ang ulo ni Chuanling sa ilog at saka humakbang sa pampang. At tinignan sila ng malamig. Mahinang sabi ni Tekui, "You guys stay here." Kung sino man ang lalabas para makipag-usap. Ang huling labanan sa hating gabi ay sa wakas ay tapos na. Pagkatapos ng mahabang pagtulog, nagising si Lian. Nakatingin sa pamilyar na eksena. Tumunog ang boses ng system. Ang estado ng lagalag ay nasa isang tiyak na kondisyon. Sa oras na ito, ang pag-aayos ay hindi makakatanggap ng anumang mga puntos. Ang ulat ng pag-areglo ay kasing mapalad. Settlement ng 600 Netherworld Points. Limitado ang awtoridad na bumili ng 200 na nakipagpalitan ng ginto at nakatanggap ng kabuuang 5,500 Netherworld Points. Pagkatapos bawasin ang 700 puntos para sa pagbili ng Solidified Magic Specialty, ang iyong kasalukuyang Netherworld Point ay 5,850 puntos. Ang espesyal na reward pagkatapos makomplito ang Netherworld event ay isang random na item na naglalaman ng N2 Kai Power. Sa wakas, iginuhit ni Lian ang Blood Wax Wine, na may napakagandang kalidad at isang bagay na nauubos. Ang Blood Wax Wine ay binago ng N2 Kai Power pagkatapos gamitin. Papataasan nito ang intimacy sa armas. Mayroong tiyak na posibilidad na maunawaan ang kasanayan sa master ng armas. Ang magkakasunod na paggamit ay magpapataas ng posibilidad ng pag-unawa. Nakompleto mo na ang espesyal na kaganapan sa Netherworld ng pagsupil sa Korean Wilderness God at muli kang nakatanggap ng reward na naglalaman ng N2 Kai Power. Pagkatapos ay iginuhit mo ang Changya ng Yong'an N2 Kai, na isang bihirang consumable item na ginagamit para sa mga armas na may ordinaryong kalidad at maaaring magdagdag ng 3 katangian dito. Tiningnan ni Lian ang mga gintong pangil sa kanyang kamay at lihim na bumantong hininga na bagaman hindi ito karaniwan, ito ay napakaangkop para sa kanya. Nakatanggap ng passive skill Killing Aura Surge. Nakatanggap ka ng isang Netherworld token na naglalaman ng N2 Kai Power at hinigop mo ito ng sabay. Binuksan mo ang pangmatagalang kaganapan sa Netherworld na nagmana ng 2 Kai, ang kasalukuyang gawain ay sirain ang 100 Kat-Anji tanging mga armas. Ang gantimpala para sa yugtong ito ay isang pagpapahusay ng pagpatay ng Aura Surge. Skill Active Skill 9 Phoenix Divine Talisman Item Type Chingting Iron Golden Tiger Handguard Great Spear. Susunod ay ang uri ng lihim na kayamanan na nakatanggap ng lihim na kayamanan ng Netherworld na Dragon at Tiger Chi. Pagkatapos ay ipinakita ng panel ng system ang mga epekto ng Dragon at Tiger Chi. Sa pagtingin sa mga epekto ng Dragon at Tiger Chi, naikuyom ni Lian ang kanyang mga kamao at ngumisi. Bigla niyang natuklasan ang isang puting tigre na nakahandusay sa bato. Bumulong si Lian, ito ba ang anyo ng 30 ukit ng Dragon at Tiger Chi? Inabot niya at hinaplos ang maliit na nilalang, na mapaglarong sinubukang pasayahin si Lian. Biglang parang gumagala ang boses ng sistema. Kamusta? Bago suriin ang iyong personal na awtoridad sa pagbili, mayroon akong isang anunsyo. 2 beses mong naipasa ang antas na may napakataas na pagsusuri sa kasalukuyang komprehensibong pagsusuri ng iyong personal na kakayahan ay nagbigay daan sa tagasuri na magpasya na dagdagan ang iyong awtoridad. Bago iyon,
nagkaroon siya ng pribadong pakikipag-usap sa iyo, na maaari mong piliin na tanggapin o tanggihan. Ang palayaw ng examiner ay martial arts instructor na si Tae. Matapos piliin ni Lian na tanggapin, isang patak ng tubig ang lumipad at unti-unting nabuo ang hugis ng isang babae. Sa katunayan, bago siya bumalik, pinaghandaan niya ang posibilidad na may darating para magtanong sa kanya. Ang buong Netherworld event sa pagkakataong ito ay pinangangalagaan ni Tae Kui sa simula pa lang, na walang iniwang bakas. Wala ring butas sa pag-atake. Batay sa mga pira-pirasong datos sa Earth Fruit ni Judy, walang sino man ang maaaring akusahan sina Lian at Tae Kui ng maagang pagsasabuatan. Tahimik na tiningnan ni Lian ang babaeng nasa tapat niya at nagtanong, ano ang problema? Ayos na sabi nung babae, curious lang ako. Sa isang personal na lakas na hindi kahit sa antas ng 10 palasyo, ngunit nakakuha ka ng isang napakahusay na pagsusuri. Sa nangungunang 50 totoong prutas, nakuha ng isang bagong lagalag ang pinakamataas na awtoridad sa pagbili na 200. Ngunit ang pagganap ngayon ay hindi maituturing na kawili-wili sa ngayon. Unti-unting naging kumpleto sa katawan ang figure ng babae na may ulo lang. Dahan-dahan niyang sinabi kay Lian, gusto kong malaman kung nasaan si Tae Kui. Kung handa kang sabihin sa akin, makakatulong sa iyo.